Pero nakafocus sila dito sa mga majority senators kasi nga ayan na nga, maraming mga anomalya silang pagtatakpan. Ayaw nila na magsimula itong Blue Ribbon Committee hearings diyan sa Senado sa Huwebes kasi nga supposedly Monday, mga bossing, magpapadala na ng summons ang Blue Ribbon Committee subcommittee na yung flood control scandal subcommittee yan ng Blue Ribbon. Si Marcoleta yan ang chair, ang magpe-preside diyan, ang magiging head ng subcommittee na yan. Tapos magpapadala na sila ng mga imbitasyon sa mga resource person na mga i-interviewin nila diyan sa hearing sa Huwebes. O anong ginawa nila? Lunes, supposedly mangyayari yan, pero hindi. Lunes, gawin natin. Lunes, guluhin natin ang Senado, arestuhin natin si Jinggoy. Tandaan ninyo kakapasa pa lang ng ombudsman yan sa Sandigan. Tapos may aksyon kagad. Sandamukal na panghihimod ng puwet ng mga kababayan nating Pilipino para lang sa kanila ay makakuha sila ng clout, makakuha sila ng views. Pero nung nakuha na yung mga kapangyarihan, wala na. Yung kapangyarihan na pansamantala nating ibinigay sa kanila ay yun ang ginagamit nila para sirain ang bayang Pilipinas. Siguro naman, nakikita nyo na kung ano ang resulta, ang repercussions ng hindi pagboto ng tama, ng hindi pagboto ng tamang tao. O ganyan din naman sa relasyon. Ganyan din naman sa relasyon, mga bossing, kayong mga nasaktan. O kayong mga nagkaroon ng mga love life na nasaktan kayo dahil noong nililigawan kayo, kung sandamukal na pangako, ipinangako ang langit at lupa, pati ang buwan at araw ipinangako, yun pala, hindi langit, lupa, buwan at araw ang ibibigay sa inyo, impyerno pala. Ayan na, pag nakuha na ang gusto, kapag naisuko nyo na ang bataan, wala na, hindi na kayo a priority niyan. Ang priority na niyan, yung kaligayahan ng kanilang mga puso at mga bulsa. O hindi ba? Nung nililigawan kayo, grabe, sinusundo pa kayo, binubuhat pa yung mga bag ninyo. Tapos tinatanong pa kung kumain na kayo. Kumain ka na, bebe? Ano suot mo, bebe? Anong ginawa mo maghapon? Oo, huwag ka mag-alala. Ngayon nandirito na ako. Pasasayahin kita. Ganyan yan mga yan. Pero kapag ibinigay mo na, ibinuka mo na. Kapag isinuko mo na ang bandila ng iyong sarili, ay wala na. Hindi na nagtitext. Hindi na nagpaparamdam. Lagi nang galit. Tapos, wala na. Yung mga ipinangako, pag pinaalala mo, wala na. Nakuha na yung mga gusto. Ganun din sa gobyerno. Hindi ba? Pagka-eleksyon, ganyan, lapit, punta sa bahay. Kamay-kamay, punta sa bahay, nakakapagbahay-bahay kapag ka nangangampanya. Pero kapag nanalo na, wala na, hindi mo na makita. Hindi mo na matawagan, hindi mo na maasahan. Tapos kapag ka tinanong mo, kinwestiyon mo, pinaalala mo yung mga ipinangako, ididimanda ka. Tapos nung nanalo, hindi ba, ibinigay natin yung ating sarili sa kanila. Anong ginawa? Pinagnanakawan tayo. Bukod sa nakaw, inabuso pa yung kapangyarihan. Hindi mo na mapababa sa kanilang mga kinauupuan. Nung nagbigay sa inyo ng konting barya, tulong, ayuda daw, anong nangyari? Anong naging kapalit? Hirap ng buhay, taas ng krimen, dami ng droga, taas ng presyo ng gasolina, bulok na mga kalsada, mabahong yung mga eskinita. Ano pa? Ang naidulot sa atin, pagbagsak ng ekonomiya, mabulok na mass transportation system, abusadong mga pulis, abusadong mga investigador. Ano pa? Dati,
Oh, yung mga OFW, pinangakuan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, taas ng tingin sa mga sarili. Proud na proud sila na Pilipino sila. Ngayon, hiyang-hiya tayo na Pilipino tayo. Kapag kayo mga nandiyan dyan sa ibang bansa, tinatanong kayo, oy, Pilipino ka? Tinatanggi mo ng Pilipino ka. Pag tinatanong yung mga kababayan natin, ang sinasabi nila, mga Vietnamese sila. No, I'm from Indonesia. I'm from Thailand. Oh, I'm from pagka medyo sumingkit-singkit ka, maputi ka, magpapanggap ka pang Koreano. Hindi ka na proud maging Pilipino. Bakit? Bakit ka magiging proud maging Pilipino? Abay, kundi ba naman tayo pare-parehas na mga gunggong? Oh, ninakawan na tayo ng Marcos Sr., ninakawan na tayo ng Mrs. Marcos. Tapos, ang dami nung panahon nila, ang daming mga nangamatay, ang daming inabuso, inabolish ang Senado at ang Judiciary, Kongreso. O, anong ginawa natin? Nagpabudol tayo. Huwag niyong isisi ang kay Inday. Sasabihin nyo na naman, kasi nga si Inday, inendorse yan, tapos na yun. Huwag nyo nang isisi doon dahil kahit na inendorse ni Inday yan, kung nag-isip tayo, kung nag-isip sana tayo, hindi sana tayo nalusutan ng mas matindi pa. Sabi nga ni Bongbong Marcos, mas daw siya, hindi daw siya katulad ng kanyang ama. Totoo yan. Oo, kasi yung ama niya, 25 years niyang pinaghirapan lahat ng mga kademonyohan niya sa bayang Pilipinas. Pero si Bongbong, 3 taon lang, winarak ang Pilipinas. Ninakawan na sandamukal. Walang proyekto, walang ginhawa, puro problema, anak ng tinapay. O ayan, ngayon siguro naman natuto na tayo sa aral ng nakaraan. Hindi na tayo natuto sa aral ng nakaraan ng mga Marcos. Oo, masyado tayong galit sa mga dilawan. Akala natin etong mga pulahan, yung pala nag-aantay lang sila para silang mga buitre. Nag-aantay lang pala sila ng tamang panahon. Pag nakabalik sila sa posisyon, putang ina, wala nang babaan yan. Tapos uubusin nilang parang mani ang kaban ng bayan, enough para yung susunod na administrasyon ay mag-fail dahil wala na. Una, credit scores natin bagsak. Ang tiwala ng mga investors sa atin, bagsak. Ang peace and order, bagsak. O ang tingin sa atin ng international community, bagsak. O yan hindi ko kayo sinisisi. Hindi ko kayo sinisisi. Pero gusto kong mabuksan ang inyong mga isipan at gusto kong liyaban ang apoy sa inyong mga puso. Hindi natin yan dapat pinapatay at mas lalong dapat natin yan pinalalakas sa panahon ngayon na ang mga bida, mga bossing, si Fernando Po Jr., bago yan matapos ang pelikula, nagpapabugbog muna yan. Gulpi muna yan. Binubugbog yan nila Paquito Diaz, nila Romy Diaz, nila Buaya. Noon pa nang bubugbog na yung mga buaya, no? Ganyan yan. Nagpapabugbog muna yan. Tapos, unti-unti, ayan na. Bago matapos ang pelikula, yan na, unti-unti, bumabalik na, lumalakas na, hindi na nauubusan ng bala. Kahit isang magazine, lahat ng kalaban, tinatamaan. Lahat ng suntok, pasok. Hindi na siya tinatablan ng mga ligaw na suntok. Ganyan ang mga Pilipino. Hindi na tayo tatablan. Itong mga ginagawa nila ngayon, wala nang talab yan. Ito na ang huli na panahon kung kailan sila mangdidemonyo, manghuhuda sa bayang Pilipinas. After this, mga bossing, after this next 6 months na magiging mas madugo pa. Mas magiging mas baboy, mas magiging mas kahindik-hindik, mas magiging madilim. Pero ready na ba tayo? Oo. Ready na tayo. Marami sa atin ang dumaan na sa sobrang hirap ng pagkakataon at ng buhay. At hindi ito ang tamang panahon para sumuko. Ito ang panahon para lalo tayong magpursige, lalo tayong magingay, lalo tayong magpalakas. Para magapi natin ang mga satanas sa Pilipinas. Kuha. So ayan, ang mga natin yan ang ilalagay natin. Diyan tayo huhugot Nakita nyo ang mga nangyayari ngayon? Pag-usapan natin ng malupit mga bossing, etong mga nangyayari dito sa Senado kasi ito takang-taka nga ako unang nakulong si Bong Revilla, mga bossing. Si Bong Revilla, katulad din nito ni Jinggoy Estrada, nasangkot lang siya dahil nabanggit ang kanyang pangalan diyan sa Blue Ribbon Committee hearing. At kaya minadali ni Ping Lacson
Kaya kahit hindi pa tapos yung investigasyon, kahit wala pa silang final na report, nagpapirma na siya ng partial report. Kaya niya pilit pinapipirmahan yung partial report na hindi pa nga pinipirmahan, hindi pa nga kumpleto eh. Kaya niya pinapipirmahan yung partial report na yon, mga bossing. Kasi nga, ito ang plano nila. Ang plano nila is to put something sa mga kalaban nila o sa mga kasama nila dyan sa Senado to control them. Oo. Ganon ang ginagawa nila. So nabanggit ang pangalan ni Cheese Escudero, nabanggit ang pangalan ni Bong Revilla, nabanggit ang pangalan ni Jinggoy, nabanggit ang pangalan ni kung sino-sino pa, nabanggit yung mga pangalan dyan. Pero kung makikita mo, inuna nila yung easy target. O, sino ba yung easy target? Sinasabi na natin yan noon eh. The easiest target dito sa mga nabanggit na pangalan na ito ay si Jinggoy Estrada at si Bong Revilla. Si Bong Revilla, kasi nga meron silang parehas na kaso, ganito din. Noon, pero yung ito ngayon kasi flood control eh. Nung nakaraan, yung PDAF. Yun na yung kanilang reason kung bakit sila nakulong. Pero mga bossing, tandaan natin na hindi sila nakulong noon. Nakalaya sila dahil na-dismiss yung kanilang kaso. Acquitted po sila doon sa mga kaso na yan, silang dalawa. Ano ba kaso nila? Pag nanakaw daw na clear naman nila yung kanilang mga pangalan at nanalo pa nga sila ulit na mga senador. Ibig sabihin, naniwala ang sambayan ng Pilipino na politika lang ito si Bong Revilla at to si Jinggoy nung panahon. Iba naman ang kaso ni Iba naman ang kaso ni Leila de Lima. Nakakadiri yung kaso ni Leila. Ang kaso niya droga eh. Ito bang mga to na involved sa droga? Hindi. Ang kaso ni Leila de Lima nun, droga. Yun ang nakakahiya, yun ang nakakadiri. Mantakin mo, bait-baitan ka, feeling mo mapupunta ka sa langit, tapos feeling mo close kayo ni Birheng Maria. Pero ang kaso mo, droga. Minsan ganyan talaga eh. Minsan ganyan talaga yung mga satanas. Nagpapanggap silang malinis, nagpapanggap silang maputi. Pero sa kaibot-kaibuturan yan, mga satanas yung mga yan. Kita mo. So ito, ganyan ang ginagawa. And alam natin na susunod na yung mga kalaban dyan sa majority. Si Cheese Escudero, susunod na yan. Yan si Villanueva, susunod na yan. Pero ang nakakatuwa dito sa nangyari kay Jinggoy Estrada, kahit na siya ay pinilit, tinakot, kahit na siya ay kinakausap, anong nangyari kay Jinggoy Estrada, hindi siya nagpatakot. Ganyan talaga, kailangan mong magsakripisyo para sa prinsipyo mo. Hindi kasi lalo na kung alam mo malinis ka. Alam mo na wala kang ginawang kasalanan. Ikaw yung kusang susuko. Ganyan din ang ginawa ni Bong Revilla, tama? Ganyan ang ginawa ni Bong Revilla. Nung nalaman niya na meron siyang kaso, meron siyang warrant, anong ginawa niya? Pumunta kaagad siya sa krami, he submitted himself sa authority kasi alam niya wala siyang kasalanan. Ganito rin si Jinggoy Estrada. Nung lumabas ito, alam niya wala siyang kasalanan. So, nagtago siya. Hindi pa siya nagtago. Ipinresinta niya yung sarili niya sa otoridad. Kasi nga, alam niya wala siyang kasalanan. Kasi kung may kasalanan ka, unang-unang gagawin mo, tatakbo ka eh. Unang-unang gagawin mo, tatakas ka eh. Katulad ni Zaldico. Diba? Katulad ni Zaldico, tumakas. Kasi alam niya. Katulad ni Bonoan noon, tumakas. Kasi alam niya. Bumalik na lang si Bunuan nung medyo malamig-lamig na eh. Pero tumakas din yan. Kung ikaw ay talagang may kasalanan, tatakas ka. Pero matapang itong dalawa na ito, nakulong na yan ng 4 na taon eh. Sa maling akusasyon. Ano ba naman yung maulit yan. Pero at least, pangalawang beses, nilang maipapakita na wala silang kasalanan at ang lahat ng ito ay politika lang. And malay mo, balang araw, makabawi sila sa lahat ng mga nang abuso sa kanila. Diba? Totoo man yan. Pero itong nangyayari ngayon sa Senado, mga bossing, pag-usapan lang natin ng maikli kasi hindi ba ginagawa lang naman ito para gipitin yung Senate presidency ni Alan Peter Cayetano. Sabi ko nga sa inyo they will not let Alan Peter Cayetano lead the Senate. Gagawin nila ang lahat para si Alan Peter Cayetano ay mag-fail. Ilang linggo na nakakalipas nang siya ay inihalal na bagong Senate President at kauna-unahan ito ngayon, kauna-unahan ito na ang Senate President ay walang kumpas ng Malacanang. Kaya ganito ginugulo ang Senado Kaya ang Senado ganito binabalahura, ganito binababoy para sabihin, ipakita sa sambayan ng Pilipino na si Alan Peter Cayetano ay walang kwentang Senate President. Paano sasabihin walang kwentang Senate President? Hindi pa nakakapagtrabaho, puro na kayo drama. Itong minority hindi na lahat na lang. Kinwestiyon, nagpa-interview sa media, lahat na lang ginawa, paninira, lahat ginawa. Hindi pa nakakapagsimula itong si Alan Peter Cayetano.
O ngayon, mga bossing, pasimula na kasi yung impeachment. Magsisimula na yung impeachment at wala sa kanila yung wala sa kanila yung numero dahil lalabing isa man lang sila. O kaya ngayon pinipilit nila na makuha ulit yung majority. In order for them to get the majority, inactivate nila lahat ng mga kaso. O nitong mga senador at mga pwedeng ikaso sa senador kahit wala namang kakwenta-kwenta. Kasi dito nga sa Pilipinas, 'di ba? Ang ang siste dito, kapag ikaw sinampahan ka ng kaso, tingnan mo yung mga bobo, iniisip kagad nila si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla merong kasalanan. O kasi nga may kaso sila. Pero ang hindi nila alam na dapat 'yan ang laging nakalagay sa isip natin na kapag ikay inaakusahan pa lang, ibig sabihin inosente ka pa. Wala ka pang kasalanan, wala ka pang conviction. Oo, hindi ka katulad ni Janet Lim Napoles na meron ng conviction. Wala pa presumption of innocence. Inasampahan ka pa lang ng kaso. And dito sa Senado, alam naman natin na yung mga sinasampang kaso na yan sa mga senador, political lang yan. Diyos ko, makikinig ka dun sa Yusek Bernardo? Makikinig ka dun sa sa Alcantara? Diyan nga sa hearing, unang hearing pa lang. Unang hearing pa lang ni Marcoleta, lumabas na yung mga kabulastugan ng mga yan. Tapos inagaw kay Marcoleta, kinuha ni Tito Soto yung kapangyarihan, binilagay diyan si Lacson. Tapos ng mga katarantaduhang pinagagawa ni Lacson diyan sa Blue Ribbon Committee. Nagsasalita yung mga tao, binanggit lang yung mga pangalan, umamin naman sila diyan sa hearing na wala silang personal knowledge, hindi sila naghatid personal. Na itong mga pangalan ng mga senador na to pinalutang. Imagine senador lang ang nakukulong. Walang nakukulong na congressman Wala pang nakukulong na congressman. Samantalang napakaraming mga congressman ang pinangalanan mismo Pinangalanan mismo ng mga kontraktor, yung mga diskaya. At yung mga kontraktor na yan, ang dami nilang mga pinangalanan ng mga congressman. Pero ni isang congressman walang nakukulong. Hindi ba yan political? Hindi ba yan panggigipit? Okay man lang sana Okay man lang sana kung mayroon talagang nakitang mga kaso, nakasuhan ito, pero hindi nakasuhan si Martin Romualdez. Hindi pa nakakasuhan sila Stella Kimbo. Hindi pa nakakasuhan yung mga nabanggit nitong mga sila Arjo Atayde, itong mga si Roman Romulo diyan sa Pasig. Hindi na yan. Hindi natin gustong makulong yung mga yan. Dapat makulong kasi nabanggit din naman yung pangalan nila diyan sa Senado, sa hearing sa Senado. Pero nakafocus sila dito sa mga majority senators kasi nga ayan na nga, maraming mga anomalya silang pagtatakpan. Ayaw nila na magsimula itong Blue Ribbon Committee hearings diyan sa Senado sa Huwebes kasi nga supposedly Monday, mga bossing, magpapadala na ng summons ang Blue Ribbon Committee Subcommittee na yung flood control scandal subcommittee yan ng Blue Ribbon. Si Marcoleta yan ang chair ang ang magpe-preside diyan, ang magiging head ng subcommittee na yan. Tapos magpapadala na sila ng mga imbitasyon sa mga resource person na mga i-interviewin nila diyan sa hearing sa Huwebes. Anong ginawa nila? Lunes, supposedly mangyayari yan, pero hindi. Lunes, gawin natin. Lunes, guluhin natin ang Senado. Arestuhin natin si Jinggoy. Tandaan ninyo kakapasa pa lang ng ombudsman yan sa Sandigan. Tapos may aksyon kagad. Hindi pa daw natatanggap ng kampo ni Jinggoy Estrada yung mga demanda sa kanya, mga inaakusa sa kanya, nag-issue na kagad sila ng warrant of arrest. Hindi pa nila napag-aaralan, hindi pa nila nakikita ng lubos-lubusan, nag-issue na sila kagad. Yan? Kasi nga gusto nilang ng chilling effect. Sabi nga ni Jinggoy Estrada, matapang man siya, hindi man siya magpapaano sa mga yan, magpapabudol sa mga yan, di raw siya nagpatakot. Mamaya papakinggan natin yan. Pero tingnan natin pag-usapan natin tong balancing numero sa Senado. Kasi ang majority meron sila 13, di ba? Meron 13 sa majority, 11 sa minority. Nawawala na yung isa, si Senator Bato de la Rosa. Tapos si Jinggoy Estrada dahil hindi pa naman final yung supposedly pagdedebatihan ngayong araw na ito na tawag dito parang makakaboto depende sa sitwasyon yung mga absent na mga senador. Hindi nakuha na siya, naaresto na siya, hindi ba? So ilan na lang sila? 11 sila. So ngayon lang po ito nangyari sa Senado na ganyan yung sitwasyon natin, 11. So ngayon,
Kapag ganyan 11-11, tapos ganito ang ginagawa sa majority, syempre yung majority magkakampihan yan, yung minority magkakampihan yan. So kapag meron kang halimbawa, meron kang mga ganyan, resolusyon, pagbobotohan, laging pantayan, 11-11. So ano mangyayari kapag parehas yung boto? Walang tiebreaker dyan, yung magtotoss coin kayo. Walang ganun. Pagkapantay kayo, hindi nyo nakuha yung mas mataas sa kabila, ibig sabihin, patay na yung yung request na yan. I-refile mo na naman yan, para mapag-usapan ulit sa plenaryo. So ganun na mangyayari. So lahat ngayon ng mga sa lahat ngayon ng mga resolusyon na dadaan diyan sa Senado, anong gagawin ng mga senador? Magbobotohan sila. So laging deadlock, laging wala. So walang mangyayari. Ibig sabihin, dahil ganito sitwasyon ng Senado natin ngayon, walang mangyayaring botohan, walang mananalo sa mga botohan sa Senado. Walang magagawang trabaho ang Senado kasi tatanggi tong kabila, yung kabila rin magkakampi-kampihan din. So laging tie, 11 ng 11. So kung halimbawa nag-request ako, si Boss Dada, kailangan sa susunod na live niya wala na siyang sombrero para makita yung bumbunan niya. Ayaw nung iba. Ngayon magbotohan tayo. Boom, 11 rito, 11 dito. So ano mangyayari? Basura na kagad yung pinagdidebatihan na yun dahil hindi nakakuha ng numero. Ganun ang demokrasya eh. Ganun ang demokrasya. So bagong sitwasyon ito, bagong sistema ito, unang-unang beses na nangyari ito. So ngayon naman kung halimbawa naman itong kabila, halimbawa yung may mahuli pa o may makulong pa dito sa kabilang kampo. May makulong pa sa kabilang kampo. So maaagaw ba ng 10 na lang sila, halimbawa may nakulong isa, maaagaw ba ng 11 yung 10, yung Senate presidency kay Tano? Hindi, kasi kailangan nila 13. Ang kailangan nila para makuha yung Senate presidency. So, hindi nila maa-unseat si SP Cayetano hanggat etong 11 o 10 maging intact. So ngayon, ang mangyayari, kung sakali man magkaroon talaga ng problema at makuha nila si Alan Peter Cayetano matanggal, makuha nila. Ang gagawin naman nung kabila, mag-walkout lang din na mag-walkout yan. Hindi nyo pwedeng i-compel yung mga yan sa pag-walkout nila kasi may presidents, ginawa nila eh. May caucus, nag-walkout sila, so nawala yung caucus. Ganun lang mangyayari. Pantay ang kanilang mga boto, tapos yung iba naman kapag lamang na yung kabila, mag-walkout na. Ganyan na mangyayari. So wala na, durog na ang Senado. Ngayon, kasalanan ba ito ng Senate President? Hindi. Kasalanan nito ng buong Senado dahil pinababayaan nila na mangibabaw yung mga personal nilang politika at interest kaysa sa interest ng mga kababayan natin na dapat ang Senado ay gumagawa ng mga mahalagang batas para sa bayang Pilipinas. So eto na. So ganyan na mangyayari kapag may mga request, may mga amendments, ganyan. So ano na yan, magiging wala na talaga mangyayari. Puros ganito na lang mangyayari. May mag-walkout, may huhulihin. Ngayon, eto na, impeachment na. Halimbawa, ayan na, impeachment na ngayon. So, syempre, kapag ka-impeachment na, anong mangyayari? Sino ang presiding judge? Ang presiding justice, si Alan Peter Cayetano dahil siyang Senate President. Di ba? Siya ang Senate President. So, ngayon, itong Senate President, mga bossing, ganito magiging problema dyan. Kailangan mo ng 16 to convict at kailangan mo ng 9 to dismiss. Kung 10 ang kabilang kampo, pwede nang ma-dismiss yan. Kasi nga, siyam lang yung kailangan mong boto para ma-dismiss. And hindi din tayo sigurado kung doon sa minority, kung sino yung mga mag-i-impeach kay Inday Sara dyan. Not all of the minority ay mag-i-impeach kay Inday Sara. Pero dito ngayon magkakaroon ng konting edge ang majority, kaya kailangan hindi makuha kay Cayetano yung majority. Ano yun? Ano yung edge? Kapag ikaw ang presiding judge o ikaw ang presiding justice diyan sa impeachment hearing, ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang magdidesisyon sa mga objection, sa mga bagay-bagay. Meron kang desisyon. Kung meron kang desisyon, yung desisyon mo ang masusunod kasi nga kulang naman sa numero itong kabila. Hindi nila pwedeng baliin yung desisyon mo. So pagdating sa impeachment, ganun ang magiging sitwasyon. Bagamat kulang itong kabila, kung mayroon pang ibang mga makukulong, kung si Senate President pa rin, kung si Senate President pa din ang Cayetano ang presiding justice diyan, kung hindi magkakasundo yung dalawang, kasi sa impeachment 24 sila lahat.
Hindi yan nahati ng majority at minority, 24 silang lahat. At pag 24 silang lahat, kailangan mo nga ng 16. Oh, kung hindi mo makukuha yung numero na 16, ang magdidesisyon dyan yung presiding justice. At kung si SP Cayetano pa rin yung presiding justice, maganda yung magiging resulta ng impeachment na yan. Oh, di ba? Okay ba kayo doon? Sa paliwanag na 'yon. Pero kasi ngayon lang 'to nangyari. This is unique. This is wala tong precedence wala tong kaparehas na pangyayari noong mga nakaraan. Ngayon lang 'to nangyari. So, ito na yung pinakamagulo talaga na magiging sitwasyon ng Senado. Ang problema, ito na. Ito na ang problema talaga. Wala nang magagawa talaga ang Senado at hindi yan kasalanan ng Senate President. Hindi yan kasalanan. Kasi as much as gusto magtrabaho ng Senate President, kung ipipigilan siya nitong 11 dahil mas marami sila, ibig sabihin wala talaga. Gusto lang nila talaga makuha yung kapangyarihan. Bakit? Bakit nila gusto makuha yung mga kapangyarihan? Para may advance nila yung mga personal na mga political na mga agenda nila. Ano yun? Kung ano yung agenda ni Bongbong, yun din ang agenda ng mga yan. Sigurado. So yun ang mga natin ngayon, yun ang mga malulupit na mga kaganapan ngayon. Pero iinisin ko kayo.